Ang simbahan katawhan nga nag-alagaray sa usa-usa. Nagpaambitay sa mga kaayo ug kaayuhan. Sama sa mga unang Kristiyanos didto sa Jerusalem. Kining panaghigugmaay mapakita diha sa pagrespetar sa usa-usa. Mao nga ang simbahan alang gyud sa tanan, bata ug tigulang, kabus o adunahan, lalaki o babae. O kining maong pag-agni sa Dios nahitabo sa atong kinabuhi sa diha nga kita gibunyagan. Sila si Magellan, wala magtukod og simbahanan. Wala ganito sa magtukod og kapilya. Apan gisugda nila ang pagtukod sa simbahan. Itukod ang simbahan. Dinhi sa atong kapupudan pinaagi sa pagsaulog sa unang bunyag. Tinuod nga doon na kita'y kagawasan sa pagpasakop o dili pagpasakop nining simbahan. Palagi, subok yapon nga palandungan. Nga anaay mga binunyagan, inikadako na nila, musupak na, o maghimo na lang sa ilang kaugalingong kinabuhi, layo sa simbahan. Apan ang simbahan, ilabi na karon, naningkapot kutob sa mahimo nga sila mahibalik sa katawhan sa Dios. Nag-abot siyang kamot ngadto kanila. Ang simbahan mao ang buhing lawas ni Kristo. Kita ang mga buhing tipik ni ini. Matag usa kanato o ang kinatibuk ang katilingban diha sa bunyag nakaambit sa kinabuhi ni Kristo o nakasalmot sa iyang misyon. Og misyon sa simbahan mao ang pagpaila ni Kristo ngadto sa uban aron sa ilang kahibalo sila masayod ug mosunod ni Kristo. Apan ang misyon sa simbahan mausab ang pagpangita sa nawala. Pagduol kanila nga buot na nga dili mahisakop sa simbahan. Tingali, nagpadayon sila sa ilang pagpangita sa Dios, nangita sa kahulugan sa kinabuhi. Apan kita nga mga aktibong sakop sa lawas ni Kristo, sa ngalan sa gugma ug kaluoy, dili gayud unta makalimot kanila. Bisa na lang sa atong mga pag-ampo nga mabukas unta ang ilang kasing-kasing sa walay undang pagtuktok sa Ginoo. Udagan kaayo ng mga sakop sa simbahan, wala mo biya. Apan tungod sa kalisod o kalayo sa ilang dapit, wala o malisod ang kahigayunan nga sila makauban nato. Apan nasayod ta nga ang mga lokal nga simbahan, ang mga parokya, daghan kaayo mga programa karon. Sama sa pagtukod og gagmayng simbahan, nagihimo aron sa ingon ni ana nga ang anaa sa daplin may apil sa kinabuhi sa simbahan. Mao nga labing maayo nga makiglambi kita. Maapil ta nini mga programa. Sama na ining pagsangyaw 2021. Pagsangyaw man o pagtabang sa mga kabus, kutob sa atong mahimo. Timan-an nato nga diha sa bunyag, idunol ngadto sa mga ginikanan o mga manguhos, dinagkutan nga kandila ang kahayag ni Kristo. Nga pinaagi sa ilang paniignan isip mga sakop sa simbahan, kining binunyagan, magtubo o mamahimong kahayag usab sa uban. Manginaot kita nga ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga panggandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod. Mapalawom pa ang atong pagsabot dinhi maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo o malipayon nga makapaambit niini sa uban. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.
Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, maing hapon, maing buntag, maing udto agad sa atong paghidangat sa inyong tagsatag sa kanataran. Niyata sa atong katinawan sa pagtuong katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Atong mga pasalamat sa atong mga gahom nga Diyos nga atong itumong atong pagdaig, paghimaya kaniya, kay siya may tinubdan sa kamatuuran. Ato sa pasalamat ni Brad Dodong Limsua nga atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Pero din nato malimtan nga atong pagyukbo sa atong Santo Papa, Pope Francis. O kasab sa atong Arsobispo sa Sugbo, yang Excellencia si Sir Pia Palma, nga daghan sa nahimo sa atong Archdiocese. Ay pagpangu sa Surgad, surrender to God. Daghang mga batanon nga naulipon naggumon sa gidili nga drogas. Ay gipasud sa Life and the Spirit Seminar, Surrender to God. Nga daghan kanila na ibalik silang panimalay o nahimong mapuslanon pagbalik sa katilingpan. Pinagi ni iyang Excellencia si Sir Pia Palma uban ni Sister Fee Barreno o sa mga kaparian. Ato sa pasalamat sa atong Arsobispo sa daghang mga nadugang nga mga parokya sa Archdiocese of Cebu. O niya nagdugang sa mga pare, mga naurinahan sa matag tuig. Pinagi sa iyasang pagdasig sa bukasyon sa pagkapare o sa kinabuhing reliyoso. Ato sang yukbo siyang kauban nga obispo si Bishop Midfield Dudong Bilyones nila sa Kaligdong o kamakidjusnon siyang kinabuhi isip pare ug obispo. O yang kabagsan ni Arsobispo Palma si Bishop Antonio Ranyola, o gusab si Bishop Emilio Bataclan. Nawawa pa mo, mapagin matard, isang na-retire na andam gyapon pag adtos mga dapit nga magkinanglan siyang homilia kon pagsangyaw. Pasalamat ta sa atong Arsobispo kay siya ginaguna ni atong tulumanon alang sa pamahayag sa pangandam sa atong ikalima kagatos kasumad pagka-Kristohanon sa Pilipinas sugod sa Sugbo, the Cradle of Christianity. O niya ito sang pasalamat sa nag-andam sa modules, Father Marvin Mejia, na may kayong paghanay, pagbukas sa atong kalag sa pagpasalamat sa Garcia sa pagka-Kristohanon sa Pilipinas. O niya karon ako sang pahibaw na nasa tayo makauban nga nasa mga pakisusis pagtuo si Carlo Badenas sa ka-sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups o si Brad John Porca ngabot sa nga itong lapu-lapu ubang mga dapit sa pagsangyaw. Yan ita maglangan atong maminawon si Carlo Badenas. Mayong hapon Bradsok o mayong gabi agad sa atong maabtan nining atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok sa di pa ko mangutana Bradsok. Greetings nako sa among koroparoko kanato si Father Anthony Morillo, maayong gabi o maayong adlaw nimo dia Father. Ug labi na gayud sa mga co-falls for Christ sa Laray nga gipanguluhan ni Brandon Nostri ug labi na ni Brad Michael Cabunilas ug ni Brad Mario Agbos taga Cordoba. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Bradsok, ang akong pangutana Bradsok, nasayod ta nga diri sa Cebu
grabe kayo ang debosyon sa atong Senior Santo Niño. Hapit na magsaulog sa kapistahan ni Senior Santo Niño, Bradsok. Pero Bradsok, ang mga kaigsuunan nato nga mga Grace Bible Church, atol sa niya sa kapistahan ni Senior Santo Niño, Bradsok, gipanghatag nila ang pamphlet, Bradsok, nga ang title ani, Bradsok, unsay hunahuna sa Dios mahitungod sa sinulog. Ang akong pangutana, Bradsok, bahin ining sinulog, no, sa atong Senior Santo Niño. Matud pa sa mga Grace Bible Baptist Church, Bradsok, nga kini diyang sinulog sa atong Senior Santo Niño, walay kalainan sa gibuhat nilang Moises nga o kato nilang Aaron gani, Bradsok, nga ang Dios na suko nga nagbuhat sila og larawan nga baka, unya ila tong gisimba og ilang gisayaw-sayawan, Bradsok. Unya ang Dios na suko o gisugo ngadto ni Moises nga kuan nito kanang gubato ang katong larawan nga gibuhat sa mga Israelita. Nya matud pa nila, Bradsok, nga kini ding sinulog, Bradsok, wala kahimuti sa Dios. Ang akong pangutana ni, Bradsok, kini ilang pangatake, Bradsok, bahin sa sinulog nga ang ato kunong sinulog pagsayaw-sayaw na to sa mahal na larawan sa ato ninyo, walay kalainan sa mga Israelita. Paliw ko pagpatinaw ni, Bradsok. Kung ilan ang pananglit ng atong sinuog sa paganism, the dance of the pagans, praising and acknowledging their gods or goddesses, paganismo man na kay ilang tumong mao man ang pagsimba sa bakak nga Dios o bathala. Kunya kadtong sa Israelita nga naghimo ang katawhan ubos ni Aaron kay si Moises nitungas man sa bukid sa Sinai. Nga pagbalik sayaw na sa sila niya tong baka nga hinimo og mga bronze aron nilang ingno nato simbahon. Dako tong sala ang ilang gihimo kay supak man to sunang sugo. Wa man to kahimuti sa Dios. Pero kining mga pagsayaw nga paghibog pagdaig nato sa Dios, nga doon natin mga external signs of dancing. Biblical na siya. Natong basahon ang Salmos 149:3, mabasa na to. Naingon nga, himo ang pagdaig, kamo nagahimo pagdaig sa ngalan sa Dios, pinagi sa pagsayaw. Pawita mga tao, pagdaig kaniya sa gagmay mga tamburog alpa. Kaya ang Diyos na himuot sa iyang katawhan. Sunod na day pagsayaw, pagpasidungog sa Diyos, nga matod pa sa Salmo 149:3-4, nahimuot kayo ang Diyos nga tao nga ilang gitumong sa ilang expression of joy and happiness, aiming at God, the true God. Sayaw sila. Doon na pa yung mga tulunggon, mga tambor, o uban pa mga tulunggon. Nasuwat nga ang Diyos na himuot sa iyang katawhan. So, dili ta kaingon nga kanang maong pagsayaw, ngilad kay nakahimuot man, nakahimaya man sa Diyos. Ya, si David nga nangayog anak, naghimo siyang panata kung panaad. Mana nga dunay tabernakulo sa Diyos, nga dunay gipahimo nga larawang linilok sa kirubin, hinimog bulawan. Ya, katong tabernakulo nga kahon nga sa sud itong sungkon ni Aaron nga gigamit ni Moises. The power of God, an instrument of miracles happen of the itinerary trip of Moses to Canaan. Panahon nga uhaw na kay sila, isuntok lang to ni Moises ang sungkod ni Aaron, mabuak ang bato o mabuhagay na kang tubig. So, handumanan sa gahom sa Diyos, sud sa tabernakulo. Diya sa nang napu kasugo sa Diyos. Kaya mingon ra ba ang Diyos sumala sa basahon sa Salmos 119 versikulo 155. Nayon ang Diyos nga, ang mga dautan dili gyud makatultol sa kaluwasan, kay wala sila maninguha sa pagsusi sa akong kasuguan. Wala sila maninguha pagtuman sa akong kaluwasan ug sa akong kasuguan, dili sila maluwas. Bugat kayong gisulti sa Ginoo. So each of us must search
learn and master the commandments of God. Not only knowing it, live it, the commandments of God. Moto nga, si David nagdaan niya itong tabernakulo, gikarga niya og karo. O niya, gi-prosesyon. Sayaw siya stuman nga kalipay, paningot. Yaging gihubo ang iyang harianong sinina, misayaw sa tuman nga pangiliupo sa Ginoo. Iyang asawa nga matanon pa, apuli man, di mga anak, barren. Pero ang iyang asawa si Mikal, hilabihang bugal-bugal siyang banang nagsayaw-sayaw. Nasuko ang Ginoo. Kaya matod pa sa libro Hubad ni Monsignor, nagsinug si David taman sa ginhawa at ubangan sa Diyos. O niya, nahimot man ang Ginoo niya to. Gihimo ni David. Ang wa kay mo sa Diyos si Mikal, kay gabugal-bugal man. Ikaw, Mikal, nagbugal-bugal ka sa imong bana nga nagsinog, silutan ta ka. Dili ka na mga anak, hangtod nga ikaw mamatay. So doon na di sinog, di as Biblia. Pero nga ito, makaigsunan nga tingali, wasad sila mo suhid pagayo, mo pakli pagayo, mo tanaw silang concordance of the Bible, na taligaman nila. Nga ang pagsayaw, paghimaya sa Diyos na sa Salmos 149:3-4, nakapaymod sa Diyos nga sayaw. Sa 2 Samuel 6:4 nga to sa 6, si David nagsinug tama sa ginawa tubangan sa Diyos, nakapahimuot sa Diyos. Munang dili nato i-qualify, dili nato ingno nato itupong ang paganistic act of dancing and the sinug dancing or dances of Moses, dances of David himself before the tabernacle. Sunanas Biblia. Ilan ang tuhuan, tuos las pong sa Ginoo. Pero ilan ang supakon, ilang gisupak ang pong sa Ginoo o kabubutuan sa Ginoo. Muna itong tubag may tungkol sa sinog that is written, 2nd book of Samuel, chapter 6, verses 4-6. Muna itong tubag sa pangutana. Muna niya mas John Purcara, nakadalikit mo sa ngari ato sa paminaw. Salamat Brad, mayong hapon, mayong gabi sa tanan, labi na sa dinhi sa St. Joseph Paris, Mabulo, sa Marigondon. Natikita na to Domingo, niya kinuyugan sa Padre Cura, si Padre Luking, na dito may Paris Pire sa Marigondon. Salamat sa mga batanon nga ninambong sa mga diskusyon kay mao man ang ebanghelyo ron kadadlaw naghisgot man og pagsangyaw sa Kristo. So tingali naasad ta sa balaod ka social distancing o kini ang pismas. So akong pangutana Brad, kining giingon nga si Jehovah ba ang matuod nga ngalan sa Dios Amahan? Kung gusto ba kini? Kay mo na ang ilang pangutana nga si Jehovah mo ra po si Jesucristo. Unsa makatinuod ni Brad, patinawi kuno ang maong pangutana. Si Moises mo yung nangahas sa pagpangutana sa Diyos sa iyang pagtunga sa taas nga bukid sa Sinai. Niya nakita niya ang sa katanom nga di man taas ang lugway sa tanom, puno sa mga dahon. Niya nagkayo ibabaw sa tanom. Nadungog niya ang tingog sa Diyos. Moses, upuan ang imong sapin kay kining yuta ang imong gitumban sagrado. Sagrado because the presence of God was there. The manifestation of God, the strange fire was there. So, niya pa si David, si Moses, gihubo niya yan sinilas. Pero ngutana siya, kinsa may imongan o Diyos. Ang Diyos mitubag, Eye asker. I am who am Moses. This is my name. Ako ang mao ako. Muna ko nga Moses. Pero kanang ako ang mao ako kung isuwat na sa titik ng lingwa alpabetika Hebraika, upat na nakalitra. Yud, He, Waw, He. YHWH or GHWH. Hindi mo na mabasa kay pulos man consonants.
we are trained in our reading that the consonants without vowels cannot be read. But the Jewish language, they can read even all vowels. All consonants rather. YH, WH, wa man ay vowels. Pero ang mga Hudyo magkabasa na Y o E o G or YH, WH, mabasa nila. O Yud, He, Waw, He, mabasa nila og Yahweh. Ya mo na ikulugan, ako ang mao ako. In the differ meaning, ako ang way sinugdan og katapusan. I am who am. So sa pagtudlo ni Moises mga tao, siya mo siya. So ma-pronounce nag Yahweh, siya mo siya. Siya ang way sinugdan og way katapusan. Or Yah. Mao nga na si Anghel Gabriel nga nagpaibaw sa Anghel. Ang nagpaibaw ni San Jose. Nagsubang mga katawhan. Ningon ang Anghel nga, kining bataa nga matao, panganlig Jesus, panganlig Yahshua, meaning Yahweh saves. Nara San Mateo 1, 21 at 22. Muna nga sa Diyos Amahan. Yahweh, siya nga mo siya nga way sinugdan og way katapusan. Pero sa kaulahian, sa Masoretes, mga 400 years after the ascension of Christ, there were scholars in Jerusalem. Huwag ilang gikutlong Yud-He, ang ilang gipuno mo ang vowel sa the word Lord sa Hebreano. I-U-A. Kusa ang J, punalang I, yung H, punalang O, ang V, punalang A. Monang na Jehovah. So, lahin na na. Kaya mga 400 years after the ascension of Christ, pero sa Septuagint version, mga duha kagatos katuig wa pamataw ni Kristo, diha na ang Septuagint version, diha na ang Old Testament, o napating na angan, Yod, He, Waw, He, nga mabasa o Yahweh. So that is the name of God the Father. Mo na nga ito'y katubag sa, by the way, sa New Jerusalem Bible, o sa Christian Community Bible, in English, nangutanas Moises, what is your name, O God? God said, my name is Yahweh. And this name shall be invoked by all generations. This name is Yahweh. This is my name. Mo na nga sa Diyos, Yahweh. Pero sa mga hubad Biblia, atong mabasa sa ang Jehovah. With due respect to the translator sa ayan lang na to, King James Version. Sa ato, Catholic, Yahweh. Siya nga way sinugdan ng way katapusan. Muna nga itong katubag sa pangutanay ni Brad John Purka. Salamat kayo. Unya, ato sila yung greeting sa atong mga Catholic faith defenders nga nagsuroy, nagsangyaw sila si Brad Adam Amper, presidente sa Catholic faith defenders sa Archdiocese of Cebu. Sila si Brad Chipre Quiliosa, Brad Efren de la Peña, George Torifil, sila si Brad Carlos o si Francine Pastoriti. Atong mga amigos sila si Brad Crispin Tampos, si Hernando Mangitngit. Maguban pa na itong mga igsoon diya sa Minglanilla, si Daniel Sicoya, Brad Florix Rubia. O dito sa Babag, Lapu-Lapu, sila si Bini Hicotano, si Alfonso Biring, si Joe Berdin, o si iyang kauban sad si Pidjo Pahugot Jr., mga opisyalis sa Catholic Faith Defenders, Babag, Lapu-Lapu. O ya, balik ta ni Carlo Badenas pasig napay nabilin nga kay nag-andam ni nagbitbit sa mga pangutana gikan sa mga libro sa atong mga igsuon. With due respect, mga non-Catholics, we have the high respect for them. Daghang salamat Brad Sok, o greetings nako Brad Sok. Ang kanunay magtan-aw ni natong tulmanon Sister Susie Pulvira, no, sa usa ka charismatic sa Lapu-Lapu. Maayong pagtan-aw kanato, Sister Susie. Brad Sok, nasayo ta Brad Sok nga ang Dios absoluto nga perpekto. Absoluto po siya Brad Sok nga tanang maayo nga naa sa Dios
kabahin sa iya ng pagkamao. Ug walay gikan sa Dios nga muguwa niya nga bati o dawtan kay absolute maayo man siya Bradsok. Unya Bradsok, kung atong basahon ang unang Samuel kapitulo 16 bersikulo 14, nag-ingon man diri Bradsok, niining higayuna gibiyaan na si Saul sa espiritu sa Ginoo o gihasol siya sa dawtang espiritu nga gikan sa Ginoo. Dini Bradsok, matin-aw kay Bradsok nga dihang si Saul gibiyaan na sa espiritu sa Ginoo, gihasol si Saul sa daotang espiritu nga gikan sa Ginoo. Ang akong pangutana ni Bradsok, ang gikan maka sa Dios Bradsok, maayo makahang tanan nga gikan sa Ginoo. Nganong duna may daotang espiritu Bradsok nga gikan sa Ginoo? Paliw kog pagpatina Bradsok. Sakto imong gipahayag nga God is always absolutely perfect. Nana sa Deuteronomio 32:4. Ang Diyos, ang tanan niya mga paagi, hingpit siya way puling o walay sala o dili niya balit-aron ng kamaturan. God is perfect. Manang di ta kababot nga something exuded from Him would be evil. Ya kanang atong mabasa sa 1 Samuel nga si Hari Saul sudlan sa daotang espiritu gikan sa Dios. So maglipog ta nga nganong namay daotang espiritu gikan sa Dios. Actually sakit na nga gihatag sa Dios ni Hari Saul kay ang maong hari malalison, masinupakon sa kabubuton sa Ginoo. In fact, David, one of the instruments of God in the Old Testament times, iyang gilutos o gigukod o patyon ganiya. Pero samtang nga mukarag na sa sakit nga kaybudngan ng gibati ni Saul, ang kwirda sa alpa ni David tukar niya maayo. So bingo siya ilagbiya diya David kay muatake na kong sakit, maayo magkugi mo kong tukaran. So that was the essence of prayerful praise through sa alpa nga gigamit ni David. Kay kadto gigamit niya siya mga pag-ampog pagdaig sa Dios dito sa kamingawan samtang nagbantay siya sa mga karnero. So he was gifted of the healing music. Pero doon ay mga sakit nga gikan sa Diyawa. Mabasa na to sa 2 Hari 1:4 nga ang yawa gikonsultahan nga sa maning sakita maayo ba niya o dili kay makapayo sa nang yawa. Sa pinadayag 16:13-14 ang yawa makahimo sa mga katingalahan o mga milagro kay bulungan nga dili gikan sa Dios. Samo nang kanto si David nga sungugon siyang sakit. Gipada sa Dios ang sakit, agig silot. So nga lang to, the spirit of sickness that also comes from God for the penalty of the king who was so proud and always defying the will of God. Kanon na itong supak sa kabuton giro sa Saul. Mo nga gipadadaan siya. Yan tong sakit nga gingon gikan sa espiritu sa Dios by the permissive will of God to punish him. Kanang mauyunon nga kabubuton ng pagsilot sa hari. Mao na ang tubag nato sa pangutana. Ato sa daing greetings sa atong mga kaigsunan sa Talisay City nga doon ay daghan nga mga challenges, problems, catastrophes nga giantos tungod niadtong atong pag sugod sa pandemya, coronavirus, COVID-19. Pero sa liderato sa Mayor Samsam Gulyas Batanon nga mayor mabination o sa Vice Mayor nga malamon sad matinabangon ug sa mga councilors na buntog hapit mawa ang COVID-19 sa Talisay. Nagkapadag mga sinakong bugas niya itong mga way gipili sa Talisay. Lipay ta kayong mga Talisay no. O usab ang mga eskwelahan nga gitukod, mga tambal para sa mga masikiton nga way bayad sa district hospital basta ma-admit ka sa Talisay City. So kini mga proyekto nga
gihangup o gimanggad sa pagpasalamat sa mga talisaynon. Iya mga kauban nga mga councilor, sila si Honorable Ricky Asnal, Honorable Maning Cabriana, Honorable Rudy Cabegas, Honorable Jojo Bacaltos Jr., Honorable Gail Restauro, Honorable Firdi Rabaya, Honorable Lister Daan. Yan sa mga babae, sila si Honorable Yeyin Bukaw, Honorable Magde de la Torre, Honorable Ophelia Ilanan, Honorable Inday Josepina Kutsial. Ganyan yung ubos nga lagkay ka Kutsial pa magustalisay. Ngayon, salamat kayo sa ato sa mga kauban niya. Sa di pa mo ablis lain-lain nga mga panids kasulatan o pagpaminaw ni atong mga mangutana karon, pero doon na yung mga hinungdanon kayong paybao nga atong tamdon karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! That was in 1980, by the way, when Boy Odula conceptualized the whole thing. And it was in 1981 when we had the first big sinulog. This video procession on Cebu Cable Television with Field Products and Total Viewing in cooperation with the Sinulog Foundation. Karon Attorney Divine ato agyong makita diri ang kabibo sa mga tao bisan pa man sa naglagiti nga kainit sa panahon. Sinulog, siyagit o puso. Tanan magsaulog, sinulog, siyagit o puso. Tanan magsaulog, sinulog, siyagit o puso. Tanan magsaulog, sinulog, siyagit o puso. Tanan magsaulog. Ison balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May panultihon skinadman nel volitum nisi precognitum. We cannot love a person or a religion which we do not know. Dili kita makaygugmas sa kataong wa nato ilhi, matakaybaw niya, di sa takabansay sa tinuhuan nga wa tay kabangkagan. Manakinanglan nato ang pagtamod sa puong ni Jesus, pabilin kamo sa akong nga pulong. Kay kung magpabilin kamo sa akong nga pulong, mahimo kamong tinuod na akong mga tinunan. May bawa mo sa kamatuuran, ugang kamatuuran, makaluwas ka ninyo. Nabasa ni sa San Juan 8, 31 at 32. Pero niya naman ang lain nga tigpaambit sa Catholic Charismatic Youth Groups niya si
Dennis Abarquez ato sa pamation. Daghang salamat Brad Sok ug maayong hapon kanimo ug sa tanan nga kanunay nagsunod sa ato ang programa Katin-awan sa pagtuong Katoliko. Also greetings nako sa Minganilla si Brad Edwin Paraguso kauban sa iyang mga pamilya si Anthony ug si Arnold ug siyang asawa ug labi na gyud diha sa Lapu-Lapu si Brad Alex Tampos ug ni Brad Noel Arisma ug Brad Noel Fernandez ug ni Brad Archie Lorion ug ni Titi nga naminaw karon diha sa amuha. Brad Sok akong pangutana kining hapit na tamag sa ulog sa sinulog. Naay mga pangutana Brad Sok ang mga laing reliyon nga kini kuno atong gisaulog nga Senior Santo Niño dili kuno ni si Kristo o dili kuno ni ang batang Hesus kundi si Haring Krishna nga mao ang Diyos sa India. Matod pa sa mga laing reliyon nga kitang mga Katoliko dili tinuod nga ang atong gisaulog sa kapistahan nga gitawag nga tog Senior Santo Niño nga mao si Kristo ug dili kani si Haring Krishna. Mao ilang atake Barsok. Ang akong pangutana Barsok, unsa man ka tinuod Barsok nga gikan sa history nga miabot ang mga Kastila nga mga Kristiyanos gidala ang larawan ni Senior Santo Niño nga gipamatud-an nga mao ni si Jesus. Pero Barsok ang mga laing reliyon moingon sila nga dili ni mao ang batang Hesus kung dili mao ni ang Diyos sa mga Hindu nga ginganlan og Haring Krishna. Palihog og kapatin-awan ni Barsok. Mao nay ilang pagtudlo pagpatuo nga way sukaranan sa nganlan nato facts and written history. Kay ang Hinduism sa India wala nag-ila sa Diyos Hari Krishna. Pero ang larawan ni Senior Santo Niño gikan sa Espanya, gikan ni Hari Felipe. Anya siya pagmando ni Ferdinand Fernando Magallanes nga mo layag sa kalauran ngadto sa sidlakan, sabot nga nato sa layong sidlakan. Gitunol sa hari ang larawan ni Senior Santo Niño. Ngayon siya binitado ni. Iapil ni sa inyong altar pahinongdom ninyo. Pero gikan ni sa Belgica, gikan sa Belgium. Ang amigo na kong hari sa Belgium, doon ay may laking magkukulit o skulptur. Iyan ang gigasan ako. So, mo ang origin of the story. Nga dito din nagika sa Belgium, Belgica niya. Gigasa sa hari sa Belgium, nga to sa hari sa Espanya. Si King Philip II, Hari Felipe II. Muna tinuon nga istorya dili sa India. Pero sa lang kay daghan mo kay mga mugna nga mataw, mukutaw o malimbukan sa mga tabunok ug panumduman. Pero why basis kasi say there's no basis on written history that it came from India. Wala. So muna ito yung tubag sa pangutana ni mo Brad Dennis Abarquez. Yan yaman si tanggapan, si Alan tanggapan atong pamation gikan sa Mandawi. Og salamat sad kanong hapon na. So Brad Dennis, salamat sad. Ako sa di sampit sa akong mga amiguhan mao si Junix Jaime taga Cambaro ug labi na sa akong mga igsuon sad akong maguwang nako Artimo tanggapan labi na Crisaldo ug isuon akong kamanghuran laki mao nasakop man sa taon sa dating daan labi na akong sunod kanako ikatulo na ko maguwang mao si Bubong tanggapan nasakop in taon di sa Mormon usab ug sa ako sa pagumangkon ang anak sa kumaguwang nasakop sa Pentecost mo yang bana na puyo taon dito sa Talisa sa Tacloban nga yabana nga mag-aplido nga Chua ay mayo man ni kabunta kahimtang pasalamat ko kanong hapuna karong Badsok akong pangutana niya kani may tungod sa itom nga Nazareno nganong gitawag ang itong Nazareno daghan nagsaway labi na ubang punok kinsa man nakakita niadto si Jesus puti man nahimo siyang itom ngano man itong si Jesus diha ba sa simbahan sa Quiapo kini gituyo sa pag-itom ug nasunog ba mabasa ba usab sa Biblia kining itom Nazareno unsa kaha ang sinugdanan nani ikatulo ug unsa kaha ang nasura nga naghimo ani mutanga palihog kog
pagpatinaw ani Brad Sok nganong itom ang Nazareno. Historically, kagi sa itong nga Nazareno, doon ay mga missionaries, Catholic missionaries sa Mexico. Gusto silang magpalapad sa ilang evangelization program. So, ang ilang obispo dito gustong magpadaog nga misyonero nga muadindom sa mga misyonero Katoliko Kristiyano sa Pilipinas. Ug sa pagsakay nilang barko diya sa laod, nasunog ang barko, ilang galyon. Natabang nila, wa malunod ang barko, ilang galyon. Napil pagkasunog sa hapuhap ba lugar. Nahasmagan kayo, pero wa siya mainon to pagod manang na itom. Gidaas Pilipinas, o dakong debosyon sa Manila, kanang dapit sa Manila nga ang ilang patron Jesus Nazareno sa Quiapo. Daghan mang pamadlong ang mga pare, bisan ang gobyerno. Ayan na lang muna kay labi naghana. 2 ka libo, 4 ka libo, 5 ka. Punti na naghana. Ningon ng mga tao, di man may muhunong kay doon naman may nasinati. Ngawa niya masinati. So, padayon lang sila. Muna yung kaagi. Pero na ipungutan nga akong nadawat so kabasama ka sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 846. Outside the church, there is no salvation. Kung may gawas sa iglesia, way kaluwasan. Dili man ni doktrina sa Ginoo ning inyong gipahayag nga kung magawa sa iglesia way kaluwasan. Kay mahigayon nga mabasa natin sa Marcos 9:40 38-40 ni sumbong si Santiago nga dunay nakita na mo Maestro Jesus, Ginoong Jesus, nga dunay tao nagwali si mungalan. Naghingilin pagkanig yawa si mungalan. Amo siyang ipadlong, kaya wala man magpasakop ka nato. Si Jesus mitubag ka na ayaw o badlong nga. Kay way makay mo pagdali-dali, pagpasipala ka nako. O pagpasipala sa kong mga pulong, sila o siya nga nagamit niya na bisan paghingilin siya yawa. Kaya dili, bato ka nato, dapig ka nato. He who is not against us is with us. So, klaro ang isulti ni Kristo nga, sagdi lang na. Kaya di na batok na to, kaubanan na to. So, supak kayo ng sultihan ni Kristo sa inyong doctrine. Outside the church, there is no salvation. Labot pa doon na yung mga tao nga, huwag yun magkadungog what is the Catholic Church. What is the gospel of Christ? But by inherent and natural way of their nature, they believe God. And they even practice according to their own conscience. And we believe this kind of people will be also inside the plan of God for salvation. Maluwas na sila. Malihog ko pag-explain niya ng inyong malupigon kayong pahayag nga magawa sa iglesia way kaluwasan. Ang nagunao na pagsulti nini, usas mga santos nga nagsulti nini, mao si Agustin sa Hippo sa 254 to 340 AD. San Agustin sa Hippo. Palihog og hatag katinawan kay libog san mihinida outside the church there is no salvation. I believe this is very contradictory to the mind of God and the mercifulness of God. Please explain. Amay na yung pagkatarahan. Kining pahayag nga outside the church there is no salvation. Extra ecclesiam non salus est. Doon na ni explanation, doon na ni ipahayag. Primero sa ka persi sa kahimtang sa tao.
sa wa pa muanhi pagpanubo si Kristo. Mabasa nato ni sa San Lucas 1:70-71. Ang katawhan sa kalibutan na ulipon sa kangitngit sa paganismo, na ulipon sa kasaypanan ug kadautan. Mao nang kahimtang sa mga tao sa wa pa muanhi manubos wa pa si Kristo mo ugbok og suga sa kaluwasan nga mao ang iyang simbahan. Ya sa 1 Juan 5:19 mingon sa San Juan, ang tibuok kalibutan na ulipon ni Satanas. All peoples the world are enslaved to Satan. Mo na iya kahimtang. Ya kung mabasa ta sa Jeremias 10:23, wala gyud diya sa tao hustong dalan sa kaluwasan ngayang pagalaktan. Wala diya sa tao hustong nga dalan nga angay niyang pagalaktan. So, living a man alone without the aid of God, he cannot find certain way of salvation. Ang sa katao pasagdan nga way abag sa Dios, di siya kahibaw sa hustong nga daan sa kaluwasan. Mao na nga kung pasagdan na sila as is, di sila katultul kay nasuwat man. Wala diya sa tao hustong dalan sa kaluwasan. Yung gisumpayan ni Jeremias 42:3, ang Ginoo mo'y nagmugdag sa kadalan, dalan nga nagtultol ka nato nga husto nga lakta nato sa dalan sa kinabuhi. It was God that really paved one way that will give us the lights and the correct road to salvation. Ginoo ra. Mao na kung pasagdan na to ang kalibutan, dili sila maluwas. Kay gianod ba sila sa paganismo? Gianod ba sila sa mga patuto? Mao na nga, yan yung Ginoo, matod pa sa Buhat 24:14, ang dalan, kadto nga kung gilutos, matod pa ni Apostol Pablo, sa Saulo pa siya, dalan nga kung gilutos. Mao ang pundok, mao ang iglesia. So, muna nga ang iglesia, ang kahayag sa kalibutan. Si San Pablo sa Buhat 13:47 mingon, we, the church, is the light. And we are the instrument of God of salvation even to the ends of the world. Kita mo ang instrumento sa Diyos sa kaluwasan, bisan ngadto sa kinatumyan sa yuta. Muna siya ang hinungdan nga persi sa iyang pagkasiya sa tao kung pasagdan ni mo wa pa'y danag nga giyas Ginoo masaad mo na ipong sa balang kasulatan. That is one of the meanings why outside the church there is no salvation. But hence God is merciful, absolute goodness and love. He has all the means and ways to give the extraordinary light for people to be guided that light. Matod pa ni Tertullian, 2nd century, after the death of Christ, ningon siya nga, omnis homo in naturaliter Christianos est. Omnis homo in naturaliter Christianos est. Every man, by nature, he is a Christian. Pareha na isulti ni Arsobispo Kamumot, God is in your heart. Ang Diyos na astag sa kakasing-kasing. Mao na nga lisod, pero tingali lamdagan siya by the divine touch of God. Kaila siya Diyos, pero I am perfect. Labi na sa moral life, imperfect. Mana nga, the church is necessary. Nagsimbahan gikinahanglan. Nya, balik ko na to nga si San Pablo mingon kay mo'y tinguha o kabubuton sa Diyos, maluwas ang mga tao. Pinagis kamaturan. God desires that all men, all peoples of the world will be saved by the truth. Pinagis kamaturan. Kaya sa 1 Timoteo 3:15, si San Pablo mingon,
Ang iglesia maong haligi o patukuranan sa kamatuoran. The church is the pillar and foundation of truth. Munang simbahan, mao ang arka ni Noe sa panahon sa lunop, kadto nakasakay sa arka na luwas. In the modern times, all the times, the church founded by Christ is our arca por la nuestra salvación, the ark of our salvation. Manampuong ni San Cipriano. Yang atong Catechism of the Catholic Church mihimog clarification. Niya sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 846, Sibug Tagamay 84, Abanti Tagamay si 847, 849. Ibayag nga kadtong mga tao nga wag yun magkadungog sa may balita ni Kristo, wag yun mahibawog unsa ng Santa Iglesia Katolika. Pero sa ilang hinganlan na to, the natural inherent gift of God, of their mind, intellect, as Tertullian says, omnis homo in naturaliter Christianus est. Dahil craving, that is spiritual gift of God to every man, craving to know the true light, the true God of salvation. Yeah, with that desire, and prudent with the divine grace within, ilang buhaton unsay maayo likayan ang dautan. The Catechism of the Catholic Church, this kind of people are also members of the church, not in the organic way, but in the potentiality of the church. Sa ito pa, sila masakop, kaya di pa binunyagan, pero in potensya, sa magaksanon nga gugmas Ginoo maluwas sa sila. So was like ingna nga completely outside the church. Pero kinsa man ang giingon nga outside the church, kadtong nahibalo na. Kadtong nahibalo na sa Iglesia Katolika nga mo'y tinuod. Na siya susud sa Iglesia Katolika, nahibawan niyang tinuod. Niya mo ambak, di siya maluwas. O kadtong tuwa sa gawas sa Iglesia Katolika, nahibawan ng Iglesia Katolika mo'y tinuod, wa mo sud, di siya maluwas. Mo ning gipaybaw sa Catechism of the Catholic Church. Manibasa na to sa paragraph 846. Matod pa din, hence they could not be saved, who knowing that the Catholic Church was founded as necessary by God through Christ, would refuse either to enter it or to remain in it. He could not be saved. Dahil may bawo na ta sa kamatuuran nga kita gihimos Ginoo para niya, para sa kaluwasan. Mutuyo kita pag dumili, mutuyo kita pag supak. Ngayon, San Pablo, na ako'y labot. Kamunay manubag. Tubangas Ginoo, kay gihimo na ako ang tanan, pagtudlo kaninyo, pag-agak kaninyo, paggiya kaninyo, inyong gibalibaran. So that is the meaning. The outside the church, there is no salvation. Those who know that there is God, there is the good news, there is the true church, but this man refuses to enter. Or within the church, he knows he is the true church, and he severs himself on the true church. He could not be saved. Kinibaw naman. Mao na mga inigugma kong isyon ang explanation niya na sa outside the church. There is no salvation. That is not absolute pronouncement, but it is being explained who are those really outside the church. Gato na na-explain din sa 846 Catechism of the Catholic Church, paragraph 846, 846. So muna nga ito yung katubang atong pagkutana niya pa may giyandam ni Dennis Abarquez atong paminaw. Dangsangan balsok og handos lang ko sa pastor pagpangutana. Sa kuan balsok sa Genesis chapter 1 verse 26, matud pa sa mga saksi ni Jehova nga kining kauban sa Dios nga niingon nga buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Ang kauban balsok sa Dios mao ang mga anghel. Matud pa sa ilang doktrina, kung dili ang Holy Spirit ug dili pod ang ingon natong Holy Trinity. Kay matud nila balsok ang kauban sa Dios sa paghimo sa kalibutan
ang mga anghel. Sumala sa Genesis 1:26. Ang ako pong na Barsok, tinuod na Barsok ang ilang giwali ngadto sa katawhan nga ang Dios ang kauban niya sa paglalang sa kalibutan mao ang mga anghel. Palihog ko patin na Barsok kung unsa ni katinuod. With due respect sa itong mga igsuon, ang ilang principle and the guiding lights for their faith is, it must be written in the scripture. And we shall preach, and we will accept as part and parcel of our faith. Muna mga na taas naman ang basa nga, pagpanglalang sa Diyos or the creation of the world, the universe, nga ni-appeal ang mga anghel pagbuhat. Where can you find that in the Bible? None at all. Ang mabasa na to, nga ang Diyos samahan magbubuhat, pero kuyog ug appeal si Jesus, si Yahshua, the wisdom of God, which is male, not female. Okay? Mayroon ba sa nang uban ka ng wisdom of God, sapensya female man na, niya mo nang ang kanang sapensya female si Maria man na, munang manguros miing no ni namo sa ngalan samahan sa anak o sa Dios inahan nga mo si Maria. Dili na mo. Ayaw itaw na ipapadayo ng tabunog kayo nga naglanang-lanang sa katambok sa irihiya. That is heresy. What ay mabasa nga si Maria Diyos? The wisdom is clear that is in person Christ. Nasa 1 Corinto 1:24, 1 Corinthians 1 verse 24, Christ is the wisdom and power of God. It is not Mary. Mary told himself, Itsi Ancilia Domini, fiat verbum Dei ad mece. Si pong Santa Maria, ako ulipon sa Ginoo, Itsi Ancilia Domini. Fiat ad mece, verbum Dei. Fiat, matuman, ang mga pulong sa Ginoo nga rin ako. Mamingos Maria nga Diyos siya, muna iyo sa palabihin ninyo. Pasagad kay ang kaluwasan nila ni pagpasagad. We must abide by the scripture. We must abide by the teaching of the church, the true church. Muna nga, kining, what ay mabasa? Mabasa na to nga si Jesus kauban sa pagpanglalang. Tani sa Proverbio 8:30, ang kaalam, dito na tupad samahan. Kauban nga magbubuhat samahan. The wisdom. And who is that wisdom? Already mentioned by us, 1 Corinto 1:24, si Kristo. Si Kristo ang kaalam. Kunya ang lain nga kauban sa man pagbuhat ang Holy Spirit, co-creator with the Father. Genesis 1:2, the Holy Spirit hovering over the waters. Kunya sa Job 33:4, ang Espiritu sa Diyos, meaning the Holy Spirit, nagbuhat ka na to. Nagbuhat ka na ko. And the breath of the Almighty that gives me life. Unsang Holy Spirit, co-creator with the Father, giver of life, the Holy Spirit. Job 33 verse 4. Unay kauban samahan, the Father, the Son, the Holy Spirit, but none you cannot find even a little shadow of the scripture that the angels are creators with the Father. They are created. Asa mo na mabasa? Nasa Hebreo 1:13. Ang mga anghel, mga linalang sa Diyos. Ang mga anghel, linalang sa Diyos, alagad sa Diyos. See? Very clear and candid. The angels are created by God. The serving spirits, servants of God. Ang mga anghel, espiritu nga alagad sa Ginoo, dili kay kauban nga magbubuhat. Pero if you cling and stick to that principle, and abiding also by your principle that only what is written can be accepted, where can you find that in the Bible? That the angels were co-creator with the Father in the creation of the universe and the world. Wa kayo mabasa. Suri kayo at tayo mabasa na. So muna itong tupag sa pangutana ni Brad Dennis Barquez niya, yabta naman sa taas atong panahon, pasalamat kita o gatong pasalamat ni Brad Dudong Limsuang, atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Siyang paghago, siyang pagsangyaw, Oasis of Love, one of the instruments in attracting non-Catholic ministers and pastors. Daghang kayong danis Ginoo, mga ministro, pastors, laing relihiyon, with due respect to the Holy Spirit,
si Dodong Limsua atong presidente sa CCTA instrumento nga nakabig sila. Brad Paul si Brad Boog sa Gakrama, si Brad, daghan sila kayo na nagsuroy na, nagbitbit na sa pagtulunan sa iglesia nga gitukod ni Kristo nga pagtulunan gihapos Ginoo. Yan nato gihapon ang pagrespeto sa ubang mga pagtuo. Yeah, we have always the dialogue with friendly dialogues with them. We listen to them and we accept all the things, all the truth that they are practicing as are also found in the list of facts and teaching doctrines of the Catholic Church. Salamat kayo ang Diyos, magapanalangin nato, tagbo tapuhon ni atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko sa Cebu Catholic Television Network o ni Brad Dodong Limsua. Nga ganina nag-una nga atong arsobispo nga nindot kayong pagpatukma sa Baptism of Christ. And Father Marvin Mejia nga mihatag og dako kayong pag-ukal sa mga tanghaga o sa katarungan sa pagpasalamat nato nga nakaambit sa grasya, sa kaluwasan, sa gugma ni Kristo, sa dugo ni Kristo o mga sakramento sa kaluwasan. Salamat. Nagbota po ni atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuong Diyos, magapanalangin ka nato. Salamat. Salamat, Brother. Hail to thee, true body sprung from the Virgin Mary's womb. Same that on the cross was hung, bore for man the bitter doom. Sweet Jesus, Mary's Son, thou whose side was pierced and flowed, both with water and with blood, suffer us to taste of thee in our life's last agony. Sweet Jesus, Mary's Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Divine Mercy Chaplet. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.
Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake
sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the
body in the blood. Soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins, and those of the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins, those of the whole world, for the sake of the sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of the sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of the sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of the sorrowful